Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Yan, what's up guys? Meron ako exciting news para sa inyo. Meron kayong chance to have a video call with me thanks to Oxsecure. Bili lang kayo ng 299 pesos worth of Oxsecure products and upload your receipts to this link. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sali na! Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre update na naman po tayo. Pansin nyo po ba mga kaaldab yung mga pinopost nila sa social media? Kung matitignan nyo, kahit nga po nasa abroad si Alden Richards, po pwede mo nga po raw siyang maka-video call. Well, doon pa lang mga kaaldab, masaya na tayo, di po ba? Ibig sabihin lang po niyan, talaga naman pong kapag si Alden at talagang si Mengay magpo-post, talagang umaayon at pumapabor nga po sa dalawa. Kasi kung titignan nyo naman po yung mga post ni Alden Richards at yung mga post ni May, hindi mo na kailangan pang, kumbaga, sabihin na ganito, may kita at may kita mo na agad-agad Kumbaga yung tipong, hindi mo na kailangan pang, kumbaga, alamin. Titignan mo na lang yung mga posts nilang dalawa. Di po ba? Real talk mga kaaldab. Gaya po ng kumbaga endorsement ni Alden at yung endorsement ni May. Hindi po ba tumutugma? Di po ba? At bakit nga po pag nag-post si Alden may panundot si Mengay? Ito lang po kasi yung po pwede nilang gawin. Ito lang po kasi yung po pwede nilang ipakita. Lalo na po sa mga fans ng Aldab Nation na kahit ganito po, yung komunikasyon nila, tuloy-tuloy pa rin. Pansin nyo, kung kailan po nagpo-post si Alden, ngayon lang po magpo-post si Main. Tapos wala naman pong ganap dun sa media ko na pinagmamalaki. Alam nyo po ba na talagang punong-puno po sila ng mga post, ng mga update, na talagang matatawa po kayo. Sinasabi ko lang po ito para klaro Sinasabi ko lang po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita po kay Mr. Destiny. Sabi ko nga po, relax lang po kayo, maging kampante. Kasi tayo naman po, tuloy-tuloy naman yung mga ebidensya at resibo natin Although yung iba hindi ito ina-accept, hindi, normal lang yan. Pero ang hindi po nila alam, yung buong istorya. Gaya nga na sinasabi ko palagi, pag Aldab Nation ka since 2015, alam mo yung mga pinopost nila Main. Alam mo yung mga ina-update nila Alden. Dahil yan naman po talaga nagsimula Kasi mas madaling malaman ng mga mommies yung mga ganyang post. Kung ikukumpara nyo po kasi ngayon, talagang mahirap. Kita nyo naman po, kapag umaalis si Main sa ibang bansa, kailangan niya pa pong magtago. Kailangan niya pa pong gawin yan. Kung titignan nyo, di dapat normal lang po yun na makikita si May na umaalis ng bansa. Kumbaga pumupunta ng Japan, Singapore, Hong Kong. Di po ba? Normal lang yun. Pero sa kanya hindi. Hindi mo malalaman, bigla na lang aalis. Tapos magsasabing nasa ibang bansa. Tapos pag uwi niya, hindi mo alam kung kailan po dumating.
Hindi mo alam kung bakit ayaw na magpakita ni Mengay, kung sino-sino yung kasama niya. May mga point na ganun. Pansin nyo, ngayon lang naman ito nangyari, pero ng mga panahon po ng Aldab, hindi po. Hindi po ba? Makikita nyo na talagang sinasalubong po si Mengay sa airport at pag-alis. Ang laki-laki talaga ng, kumbaga, pagbabago. Ang laki ng, kumbaga, yung tipong hindi mo talaga makikita. Kahit po pagdating ni Mengay, kahit pag-alis niya sa Itbulaga, talagang hindi siya ganun ka, hindi po ba, hindi katulad ng mga panahon sa Daddy's Girls. Alam niyo po ba yon, yung madalas natin nag-aabang tayo, tapos may sasakyan na lumalabas, tapos magsusundo kay Mengay. Di po ba na nakikita nga po yung sasakyan ni Alden Richards na naandon, tapos yung kumbaga kulay itim na kotse, tapos sinasabi nila mga kaaldab si Congressman Arjo daw yon, pero never naman pong bumaba ng sasakyan. Sinasabi ko lang po ito para po sa mga mamis, kasi masarap po talaga balik-balikan yung mga bagay-bagay po na kahit sabihin natin matagal na, nakapagpapataba po ng puso. Lalo na po yung Itbulaga ngayon, kapag napapanood ko yung mga replay nila, kapag nakikita ako sa YouTube, nalulungkot ako na masaya. Masaya kasi nanumbalik po yung sigla ng mga panahong, kumbaga, nanonood tayo, nag-aabang tayo pag sumapit ng alas 12. Kapag Sabado naman, excited tayo, 11:30 pa lang, talaga naka-ready na tayo, di po ba? Nakakalungkot lang kasi ngayon, kapag pinanood nyo yung Itbulaga, parang wala na, parang hindi na siya masaya, hindi na ganun ka epektibo para sa masa. Hindi, sinasabi ko lang to para lang sa kaalaman ng lahat. Although mababash po ako, sinasabi na ganito ganyan, di po. Siguro naman po kayo nanonood ng Itbulaga, marami kayong hinahanap ngayon, maraming kumbaga sinasabing bakit ganun, parang hindi na masaya yung Itbulaga, parang wala ka nang aabangan, parang normal lang pagbukas mo ng ganito makikita mo, hindi ka tulad ng dati na super excited ka, di po ba? Halos araw-araw excited ka sa Itbulaga kung ano yung magaganap, kung ano yung mangyayari, na talagang pagsapit ng alas 12 talagang nakatuto ka na sa television. Ngayon wala di po ba? Kahit na 11:30 mo na, alauna mo na siya buksan, di po ba? Yung tipong wala kang inaabangan, yung tipong hindi na ako manonood, yung tipong po pwede mo siyang ilipat sa ibang channel. Tandaan nyo mga kaaldab, hindi katulad nung panahon ng Aldab na hindi mo po pwedeng ilipat lalo na pag nandyan na sila Mengay, si Alden, hindi mo siya pwedeng ganito ganyan. Hindi katulad ngayon na po pwede mo muna siya ilipat muna ako, mamaya ako na babalikan yan, diba? Sinasabi ko lang po ito lalo na po ngayon yung showtime na namamayagpag, pero gaya ng pinapaliwanag ko madalas, may mga kanya-kanya tayong pananaw. Although throwback po yung sinasabi ko, at least siguro po pwede itong mangyari sa 2026, 2025. Depende po sa kay Alden Richards. Pero okay naman po yun pagka freelancer, kasi gaya ng sinabi ko, hindi naman po nanggagaling sa akin to. Base rin po ito sa malalapit kay Alden na po pwede naman po siya sa Itbulaga, pero hindi siya pwedeng pumirma ng kontrata. Parang kumbaga lang siya, Monday, Wednesday, parang yung katulad ng dati. Hindi siya regular na host. Kumbaga parang guest lagi lang siya, na Monday dito ako, Wednesday dito ako, parang ganun. Yung sinasabi nilang freelancer na wala kang kontrata, ganun din naman sa GMA, pero hindi ka pwedeng tumanggap ng mga pelikula, ng mga movie. Yung hawak ka pa rin ng GMA, pero freelancer ka na lang. Yung on-call ka, na pwede ka rin tumanggi. Hindi ka tulad na nakapirma ka talaga ng full contract. Pag sinabi lang gagawa ka ng pelikula,
wala kang choice kundi gumawa ng pelikula. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang sa mga nag-aabang po sa channel ni Mr. Destiny. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.